Isang araw sa tahanan ng mga Habibis, bahay na binuo sa pangalan ng pag-ibig at araw-araw ay lalo pang pinupuno ng mga yakap, tawa at malasakit. Ano nga ba ang pag-ibig? Hayaan niyo akong ilarawan ito sa pamamagitan ng pagluluto ng pritong buong manok. Sa bahay naming ito, si Habi Rai ang hari ng kusina. Hindi dahil walang ibang marunong, kundi dahil siya ang pinakamahilig at pinakamagaling magluto. Pero may mga araw ding hindi siya makakahawak ng sandok. Tulad ngayon, kailangan niyang pumasok sa opisina at nag-text na late na siyang makakauwi. Kaya ako naman ang hahawak ng responsibilidad sa hapag. Ganyan ang pag-ibig. Marunong magbigay at marunong ding tumanggap. Kinukumpleto ka sa mga bahaging kulang, pinupunuan ang mga espasyong naiwan. Sa mga oras na hindi magagampanan ng asawa ko ang mga gawain, ako ang pumupuno sa puwang. Sa karanasan ko, mas sumasarap ang manok kapag binababad ito sa pinaghalong tubig at asin ng kahit 4 na oras. Meron lang isang hamon, ang maglaan ng pasensya. Kailangang maghintay bago mo malasap ang gantimpala. Ganyan din ang pag-ibig. Para sa akin, ang tunay na pagmamahal ay hinog sa panahon. At habang ikaw ay naghihintay, marami kang maaaring gawin para hindi ka mainip. Katulad ng pag-aayos sa sarili. Mag-aral, mag-ehersisyo, alagaan ang kalusugan. Pwede mo rin harapin ang mga layunin sa trabaho. Paunlarin mo ang iyong karir, palawakin ang kaalaman. Habang naghihintay ka din sa pag-ibig, patibayin mo muna ang ugnayan sa pamilya mo dahil sila ang unang apoy na magpapainit sa puso mo. Huwag na huwag ka munang maghahabol sa pag-ibig. Huwag mo munang isipin ito dahil sa tamang panahon, darating din ang para sa'yo. Focus ka muna sa sarili mo, sa karir mo at sa pamilya mo. At kapag kumpleto ka na sa mga bagay na yan, katulad ng manok na kumapit na ng husto ang alat at lambot, darating din ang tamang pag-ibig sa wastong oras. Handang tanggapin ang kabuuan mong handa na ring magmahal. Dito sa bahay, tulong-tulong kami. Depende kung sino ang available. Katulad ngayon, si Lindy ang nagmimix ng pampaalat, asin, paminta at konting sesame oil. Si Ate Rose naman ang naggagayat ng bawang. Ako, tinutuyo ko lang muna ang manok para hindi ito matubig kapag oras na ng pagluluto. Ganyan din ang pag-ibig, hindi lang pagmamahal na pangkasintahan ang bumubuo sa atin. Kailangan din natin ang pag-ibig ng pamilya at mga kaibigan. Pero, kailangan din natin ng karunungan sa pagpili ng kung sino ang papapasukin natin sa buhay natin dahil hindi lahat ay totoo sa'yo. Punan mo ang paikot mo ng mga kaibigang nagmamahal ng walang agenda. Mga taong masaya kapag nakita kang lumago. Mga handang umalalay kapag ikay nahihirapan. At tapat na dadalo sa lamesa kung saan ka masaya. Sa halip na i-deep fry sa mantika, air fryer ang gagamitin ko sa pagluto ng buong manok. Mas healthy ito kaya mas gusto ko. Mas kaunti ang mantika, mas kaunti rin ang guilt. Pero lasang-lasa pa rin. Ganyan din ang pag-ibig. Dapat healthy para sa kaluluwa mo. Alam mo ba, hindi lahat ng matagal na ay tama. Kung ang isang relasyon ay laging puno ng sigawan, sumbatan at hindi pagkakaunawaan, kung mas madalas kang umiyak kaysa tumatawa, baka kailangan mo ng pag-isipan kung mahal mo pa talaga ang isa't isa. O baka mahal mo na lang ang idea ng pagmamahalan nyo. Pag-isipan mong mabuti kung yung pagsasama nyo ay nakabubuti pa ba sa mental health mo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nakakapagod sa puso. Hindi mo kailangang manghula kung mahal ka ba o hindi. Hindi mo kailangang magpalit ng pagkatao para lang mapansin. Eto ha, lagi mong tatandaan. True love gives you space to grow and the courage to bloom. O diba? Sa simpleng lutong bahay, nakita namin ang mga aral ng pag-ibig. Pag-ibig na may tiyaga, may pagkakaibigan, may pamilya, at may pagpiling maging mabuting tao araw-araw. Ganito kami sa tahanan ng mga Habibis. Laging nagtatawanan kahit may kanya-kanyang pagod. Laging nagtutulungan kahit iba-iba ang takbo ng araw. At higit sa lahat, laging pinipili ang pag-ibig. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Araw-araw, sa maliit at malaking paraan.